7 dialogue, no? Sa kanana presentations of body and blood of Jesus. Ngani nahitabo niya siya after sa multiplication of the bread. Nadumduman ninyo. Katong multiplication dito sa pan sa 5,000, no? Money ang nagsunod sa multiplication of the bread. Ngani, makita nimo sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Kaya nga naman, human sa multiplication sa bread, ang mga tao kanunay kasunod ni Jesus, no? Kanunay siyang gisunod. Gisunod-sunod yun siyang maayo sa mga tao para siguro kanana ang tungod sa bread or dita kibalo, no? But actually, iprangkahan niya sila ni Jesus na kasunod mo sa ako kay tungod sa pan ninyo nakaon. And then kaning 7 discourses, this has a profound significance of the multiplication of the loaves or the Holy Eucharist, no? When in fact people react on the true bread. Kaya nga naman, it surprised them so much. Ngayon siya nga, kung mukaon mo sa akong lawas o muinom mo sa akong dugo, mainyo ang kinabuhing kayon. I will raise him up and he will have eternal life. So, nakurat yun sila. When fact, daghan kayo ang gasunod sa iya nga i-abandon yun siya. No? I-abandon si Jesus. When fact, ning sana iya pong i-confront ang iyang mga disipulo, o kamo, unsa man, kanang mubuhi ba po sa ako? And then, si Peter, ang ilang leader, spokesperson at the same time, to whom shall we go, Lord? If not to you, you have the promise of eternal life. No? So, ganan siyang puntuha, di ata magsugod sa ito ang scripture reading. Ngani, ang atong scripture reading karon dili lang siya sa John chapter 6 verse 51 to 58. Magsugod siya sa 22 hangtod sa 71, no? Meaning John chapter 6 verse 22 to 71. Para makita nato ang eksakto nga picture. Or after all, wala man siya, Bible study man siya. So, muna ito pagkabuhan. Mga po kayo pagka-istorya sa verse 62. Verse kanang 63. It is the Spirit that gives life. Unsay naghatag o kinabuhi, it is the Spirit. Ang imuhang kinabuhi doon, kung wala ka espiritu, unsa man ka? Wala ka. Dili ka, wala kinabuhi kung wala espiritu. Kaya ingon siya nga, the flesh has nothing to offer. Ang imuhang physical body has nothing to offer. No? The words I have spoken to you are spirit and they are life. Diba? The word that I have spoken to you is the spirit and have life. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the outset who did not believe and who was to betray him. He went on, this is why I told you that no one can come to me except by the gift of the Father. After this, many of his disciples went away and accompanied him no more. Unsay gift sa Father? The gift of the Holy Spirit. No? Kung wala ko namang gasa sa Espiritu Santo sa imo, dili yung mo masabtan. Ngani, makita nato na sa bunyag. I baptize you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And gikonfirmahan pa kita. No? Paano yung kailan sa sakrament? Kung wala pa ang sakramento,
di kita kasabot niini. But of course, ang freedom nga gihatag sa Ginoo nimo naa gyapon sa imo ug imong gamiton na pagsabot. Na ang espiritu sa Ginoo sa imo, di ka mo sabot, di ka mo hatag time, di ka mo hatag og kanang luna diha sa imong kaugalingon nga unahuna ug sa imong kasing-kasing. Kung saan nimo pagsabot, dili gani ka magampo, di ka wa ka makakonek sa iya. Saan man ang pagsabot, no? Muna siya nga kanang not unless he will be drawn by the Father. Ngani ang ato biyang pangadji na famous kay nga pangadji itudlo sa ato ni Jesus. Si Jesus pag nagtudlo sa ato, unsa nga pangadji? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Siya ro kada kanunay ka magampo na dili ka madraw sa Father paingon kang Jesus. The only thing is that kanunay nato nalito ko ng pangadjiya, walay consciousness ba? Conscious unta ta nga nag-ampo ta sa amahan para madraw ta dito sa anak. Because ang atong kinabuhi, even sa atong baptism, Trinitarian man. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, mao man na ang Espiritu sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga nahimo kitang anak sa Dios. Nan, kung anak sa Dios ta, pinagi sa Espiritu Santo, nan, ang atong pagsabot, diha gyud iya sa Ginoo. Makasabot gyud ta, no? But unless conscious ta na. But kung wala diha ang consciousness, wala diha ang kananang sana awareness nga anak man nita sa Dios, nga naman ang Espiritu Santo, nga naa diha sa atong paglingon. Daw biog naay bread of life karon ng pagisgutan. Pagampok ka, Lord. Naamag yun ang Espiritu sa ako, Lord. Masabtar ko ini. Ang Ginoo mo tubag sa imo. So, mo na yung sequence, no? Para ma-appreciate na ito. Kanunay na mo nato ni madunggan, kanunay na ito maibawan sa mga sermons, pari, no? Kada tuig ito mag-celebrate o Corpus Christi. Pero mas magwapo magyapon at ma-isgutan kung sa mga background, hindi ba? No? So, nga ni, nagsugod ko 22, paingon sa 71, Kapitulo 6, ka Ebanghelyo ni San Juan. No? Napantayan ninyo ang katutuan Juan na year of the Holy Eucharist. No? Mo man yan, presentation siguro. Hindi ko siguro, but murang mo yan presentation. There are 7 sequences sa dialogue of the bread of life na discourse. Dialogue number 1. People seek Jesus because they want more bread. Klaro mo yung kayo sa kanang basahon mo sa 22 to 27. Next day, the crowd that had stayed on the other side saw the only one boat that been there, and that Jesus had not got into the boat with his disciple, but that the disciple had set off by themselves. Other boats, however, had put in from Tiberias, near the place where the bread had been eaten. Katong multiplication of the bread, the 5,000. When the people saw that neither Jesus nor his disciples were there, they got into those boats and crossed to Capernaum to look for Jesus. When they found Jesus on the other side, they said to him, "Rabbi, when did you come here?" Jesus answered, "In all truth, I tell you, you are looking for me, not because you have seen the sign, but because you have had all the bread you wanted to eat. Do not work for food that goes bad, but work for food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God Himself, has set His seal." No? So, bitisayon pa na ito, naani mo rin para nagkuha na mo, nang sana, nangita mo kanang pan, na nagtaghan na inyo nakaon gani, no? But wag yun ninyo makita ang sign, sinyalis, no? Yun siya nga, because you have not seen the signs, but because you had all the bread
you wanted to eat. Ang sinyalis sa kanila makita. No? They do not understand that it is a sign of something greater than the bread. Greater than the bread, and that is more profound. No? Ay lang pag una-una lang, makakaon na sila, makaon lang. Because ang sa mga Israelites sa una, ilang mentality, gusto nila ma-repeat katong tuwang gibuhat ni Moises dito sa deserto nga iyang gipakaon ang mga tao. Okay, ang inabang community niya sa Jewish, gutom niya. Mapita ng kasunod-sunod sila kay wala ba sila makaon, di ba? Gusto sila nga ma-provide lang ilang tiyan o pagkaon kanunay. So ilang ginuunang nga, kani repetition ni kang Moises na sa bala kasulatan, kapakaon, no? Kapakaon si Jesus. So muna ilang mentality, muna ilang nauna. Muna si Jesus nangutan na nga, wag mo kitang sinyalis, ang inyong ipangita ang pagkaon ra na iyo siya nga ang pagkaon nga ma-spoil, ang pagkaon nga madunot o mapanos. Huwag niyo tanawa kung unsa ang pagkaon nga makahatag og kinabuhi dayon. Naman sa katapusan bitaw in verse 27, do not work for food that goes bad, but work for food that endures for eternal life. No? So, muna siya sa dialogue number 1. So, dialogue number 2, Jesus and the people to work for the true bread. No? Ilang tang pangitaon o ilang tang panikamutan kung sa bagyon ang tinuod nga tinapay. What is really the true bread? No? So, makita nimo sa 28 to 33, no? Verse 28 to, John chapter 6, verse 28 to 33. Murag sayop ni siya, 34, 41. 28 to 33. They said to him, what must we do if we are to carry out God's word? Jesus gave them the answer. This is carrying out God's word. You must believe in the one He has sent. No? So, they said, what sign? What sign? Unsa ka ng sinyalis? You yourself do, the sign of which will make us believe in you. Unsa ka mga sinyalis nga imo ipakita sa among Lord? What work will you do? Unsa may buhaton nimo kalihukan? Our fathers ate manna in the desert, as the scripture says. He gave them bread from heaven to eat. Jesus answered them, in all truth I tell you, it was not Moses who gave manna. It is not Moses who gave the bread from heaven. It is my Father who gives you bread from heaven. That true bread. No? And then, for the bread of God is the bread which comes down from heaven and gives light to the world. No? Mooy nakahatag o kinabuhi dili lang sa tagsa-tagsang tao, but naghatag o kinabuhi sa tibuok kalibutan. No? And then, unsa nga sinyalis in order for them to understand. No? Tuod ug tuwa po ka dito, no? Sa contemplation nimo, tuwa po ka tao dito, murag maglisod ka o unsa man ibot sabot sa Ginoo. No? Yun siya nga, dili man si Moses ang naghatag sa kanang pagkaon, ang ato mong Ginoo. Sama na gyapon sa Ginoo nga nagpadala nako mao ang tinuod nga tinapay. Kaya yun siya nga, I am the bread of life. Ako man ang tinapay sa kinabuhi. True bread of God that overcomes death. That overcomes death, ang kamatayon. But then, it gives life. Naghatag o kinabuhi. No? Then, kana na bitaw
Kada bitaw pagtuo bitaw nato nga we're just living in the past. Kada bitaw ka Moses mahuni mao man ning ginabuhat ni Moses sa ila mao ni muna sa amo sa una mao na ka ikaw bako ka pa manudlo ka sa ako something like that bitaw nga mga attitude nato no kananaan mo ni gisulat sa Torah mo ni gisulat sa laws of Moses mo ni gisulat nila tanan unya karon mayon ka nga you are the bread of life. Actually, Jesus wanted to liberate them from the attachment of the past. Attachment anong istorya. Dili sila mutuo sa ginabuhat sa katiguangan diha sa Old Testament. But in order for them to do that, kinahanglan nga mutuo sila sa kang Jesus para ma-appreciate nila ug unsa baday ang kananang ginabuhat sa ato ang Ginoo the God the Father sa kakaraanan no ang fidelity sa kananaang dapas it is not to reject unsay ginabuhat sa una but to accept what is new nga ang kakaraanan ang Old Testament mooy mooy nagtanom sa kaayo sa Ginoo nga giluwas sila. Diba? Giluwas sila sa kinaiulipnan diha sa Ehipto dito sa Paraon sa Egypt. Giluwas sila sa ilahang pagka-slave. Gi-provide sila og mana o bread diha sa deserto. Apan kung sa'yo naitabot nila, burukin to gihapon. Diba? Gamor-mor man to sila, garibilde man sila. No? Nga naman, ang bagong tinuod nga tinapay nga si Jesus, mo'y bagong gipadala. Kaya nga naman, hangtod atong panahona, wa manggit gihapon, magakita sila, o unsa ang kaayo sa Ginoo nga giluwas sila sa Ehipto. So di ay, giluwas na po sila karon ni Jesus sa ilahang kasalanan. Amen? Sa original sin ni Adam o Eva. Amen? No? Mao siya ang tinuod nga tinapay para muluwas sa kasalanan. Kay kani unta, katuunta sa panahon sa Ehipto, panahon sa Exodus, nagiluwas niya mga katawhan, mao gyapon ang nakita nila ngano man nga wa sumo na mag-aining mana gikan sa gipadala gihulog sa Ginoo. Unya usay pod sumo na kay mga quail eggs, di ba? I-provide sila quail eggs during that time. Wa nila ma-appreciate ug unsa ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa ila. Giluwas na sila pagka-slave sa Ehipto o giluwas sila para hatagan sila sa promised land. Unsay nitabo? Nagbuhat na ng mga kingdom o unsa pa diha, daghan na mga hari na ngagi wa gyud sila kasabot sa kaayo sa Ginoo hangtod ipadala si Jesus. Muna si Jesus, iya man lang gipulpil sa nagpadala sa iya ang katuyuan sa atong God the Father nga luwason niya ang katawan sa Ginoo. Amen? Nasabtan ba? Nasabtan? Ha? Thumbs up ko na ba? Thumbs up. Nasabtan ba? Thumbs up. So, muna siya nga, Jesus asked the people to work for the true bread. No? Dili katong bread nga katutuang bread sa mana dito sa gaya po masabtan na maunsa mga nung dili kasabtan na hangkot nga si Jesus dili niya po nila kasabtan. Dialogue number 3, the true bread is to do the will of God. No? Unsay ang will of God? Klaro gyud kay ang will of God, kaluwasan, di ba? Giluwas sila sa Egypt sa una, karon na pod kaluwasan nga po. Amen. But siya na ang true bread, karon na balik-balikon, true bread nga mohatag og eternal life. And I will raise you up in the last day. Unsa may raise you up in the last day? Bangunon kita or resurrection.
during the second coming na ay resurrection. Di ba? Anong na may resurrection? Kaya pag-abot sa second coming, di ba, final judgment, nag-unsa man itong nangatulog nga nangamatay una ka nato. Amen? Kaya pag-abot ni Jesus karon nung second coming karon, kita na may buhi. Ako, si Lino, si Angelo, si Atty. Samin. Dabi ka itong nangamatay na itong mga ginikanan o mga sa mato sila. Forever na ito lang mga matay. Na ay resurrection para mo-appeal sila sa hukom. Amen? O bitaw lang na pa sila sa purgatorio nag-stop over pa sila sa purgatorio because of that. Because this, ang atong mga katigulan nga nangamatay, nangatulog lang na sila pa. Nagulat sa second coming na judgment. Muna yun siya nga, I will raise them up in the last day. Amen. Thumbs up. Amen. No? So, muna siya ang third dialogue. No? Nga naman, pag-abot dito sa kuwan bito, tanawar ko ang iyang kuwan, ha? Sir, they said, mga tao, ha? Nag-una, nilang Jesus dito spikas tampi sa suba. Give that bread always. Huwag yapon makasabot sa ikatulong nga dialogue. So, ikaw magana ang true bread. Give us the bread always. Jesus answered, I am the bread of life. No one who comes to me and ever hunger, no one who believes in me will ever thirst. Nga naman, eternal life. No? No one will come to me will ever experience hunger or ever experience thirsty. Eternal life, God. But as I told you, you can see me and still you do not believe. Everyone whom the Father gives me will come to me. I will certainly not reject anymore who comes to me. Wala i-reject today. Kidawato niya tanan. Because I have come from heaven not to do my own will. Not to do my own will. No? But to do the will of Him who sent me. Say the will of the Father, sukad pa sa dito sa Pero, na slave ang Israelites, is to save. Salbaron niya ang katawhan sa Ginoo. Ipadalhan ng mga prophets, ipadalhan ng uban pa nga mga mensahero. Iyon sa nila, ipangpatay. Diba? Na may prophet nga na nabuhi, puro man patay. Diba? Pag-abot si Jesus na ipadala, di kaya pumutuo nga true bread na si Jesus. Amen? Now, the will of Him who sent me is that I should lose nothing at all that He has given to me, but that I should raise it up on the last day. Resurrection, no? It is my Father's will that whoever sees the Son and believes in Him should have eternal life, and that I should raise that person up on the last day. Amen? O gyapon, di ba? O gyapon. Amen? No? So, that is the dialogue number 3. Dialogue number 4. He who opens himself to God accepts Jesus and His proposal. No?
number 5. Then the Jews started arguing among themselves. Nag-argue na ang mga Hudyo. How can this man gives us his flesh to eat? Jesus replied to them, in all truth I tell you, if you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. So po, nagyutog sabot ang mga Hudyo. Kung dili mo mukhaon sa flesh and drink my blood, wala kay kinabuhi sa imuhang kagulingon. Na Hudyo ko na mga Pariseo, yan istorya. Kunti yung sukuan na. And then, anyone who does not eat my flesh and drink my blood has eternal. Anyone who does eat my flesh and drink my blood has eternal life, and I shall raise that person up on the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood lives in me, and I live in that person. No? As the living Father sent me, and I draw life from the Father, so whoever eats me will also draw life from me. No? This is the bread which comes down from heaven. It is not like the bread of your ancestors that you ate. They are dead. But anyone who eats this bread will live forever. No? Yang gisigutan na po itong bread sa katigwangan nila, no? And then, the sixth dialogue, without the light of the Spirit, these words cannot be understood. So, this is what he taught at Capernaum in synagogue. Asa siya nagtudlo? Sa sinagoga siya nagtudlo. After hearing in many of his followers said, this is intolerable language. How could anyone accept it? Jesus was aware that his followers were complaining about it and said, does this disturb you? What if you should see the Son of Man ascend to where he was before? It is the Spirit that gives life. The flesh has nothing to offer. Huwag po kayo pagka-istorya sa verse 62. Verse kanang 63. It is the Spirit that gives life. Kung sa'y naghatag o kinabuhi, it is the Spirit. Ang imuhang kinabuhi doon, kung wala ka Espiritu, sama ka? Wala ka. Dili ka, wala kinabuhi kung wala Espiritu. Kaya siya nga, the flesh has nothing to offer. Ang imuhang physical body has nothing to offer. No? The words I have spoken to you are spirit and they are life. Diba? The word that I have spoken to you is the spirit and have life. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the outset who did not believe and who was to betray him. He went on, this is why I told you that no one can come to me except by the gift of the Father. After this, many of his disciples went away and accompanied him no more. Unsay gift sa Father? The gift of the Holy Spirit. No? Kung wala ko ang gasa sa Espiritu Santo sa imo, dili yun mo masabtan. Ngani, makita na to na sa bunyag. I baptize you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And i-confirmahan pa yun ka. O paano ikaidan sa sakrament? Kung wala pa ang sakramento, di kita kasabot nini. But of course, ang freedom nga gihatag sa Ginoo nimo naragyan po sa imo o imong gamito na pagsabot. Na ang Espiritu sa Ginoo sa imo, di ka mo sabot, di ka mo hatag time, di ka mo hatag kung kanang luna diya sa imong kaugalingon nga hunahuna kung sa imong kasing-kasing. Kung saan mo yung pagsabot. Dili gani ka mag-ampo, di ka huwag ka makakonek sa iya. Kung saan mo yung pagsabot. No? Muna siya na not unless he will be drawn by the Father.
Nga niya nga ito yung pangadji nga famous kayo nga pangadji itudlo sa ato ni Jesus. Si Jesus pag yung nagtudlo sa ato, sa nga pangadji, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Siya ro kanunay ka magampo na dili ka madraw sa Father payon kang Jesus. The only thing is that kanunay nato na litukon ng pangadjiha, walay consciousness ba? Conscious unta ta nga nag-ampo ta sa amahan para madraw ta dito sa anak. Because ang ato kinabuhi, even sa atong baptism, Trinitarian man. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga Holy Spirit, mauma na ang Espiritu sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Nga nahimo kitang anak sa Diyos. Nan, kung anak sa Diyos ta, pinagi sa Espiritu Santo, nan, ang atong pagsabot, diha yun iya sa Ginoo. Makasabot kita, no? But, unless conscious ta na. But kung wala diha ang consciousness, wala diha ang kananang sana awareness nga anak man dito sa Dios, nga naman ang Espiritu Santo, nga naa diha sa ato ang kaugalingon. Daw biog naay bread of life karon ng pag-isgutan. Magampo ka, Lord, na magyud ang Espiritu sa ako, Lord. Pasabtan ako ini. Ang Ginoo mo tupag sa imo. Sabton ka diretso. Only we are not aware of that. We are not conscious of that. Nga ang Espiritu ang gahom din sa pagsabot. Naaman din sa ato. Wa man ato na ang buhi. Bisan bitaw sa Trinitarian God, ang atong apuan, ang God the Father and God the Son. Usually, dili kay God the Father, sintro ra sa the Son. Ang Espiritu Santo, ato pang giapuan. Mao man na ang daily living nato, daily life. Ang Espiritu Santo mo na siya nga, without the light of the Spirit, these words cannot be understood. And this course sa kananaan the bread of life, mura ba'y pinaka-sintro sa atong pag-ampo, mawang uliyog ka rin. Nandi yun na ito masabtan, di na ito ma-appreciate. Marami ito sa inyong istorya nga, pagbayaw na sa lawas o dugo ni Kristo, na muto ka na. No? Na nahimog yun ang dugo o lawas ni Kristo, ang pan o pino. Muna, usahay ipangutana na ito na. No? Asa man nga bahina nga gatuog yung paana. Something we have to review. Something we have to think it over again. But then I tell you sa Blessed Sacrament kanang kuan sila responsorio or kanang ang exposition sa Blessed Sacrament o Sacrament Most Holy o Sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment time. Diba? Imo ginang dumdumon o una-una ginanimo o idibdib ginanimo nga nagtuog ka. No? Muna siya, but you cannot do that without the light of the Spirit. Then, katapusan, no? Peter's confession. No? Wapo kayo ni Peter's confession ni Peter. Then Jesus said to the 12, "Oh, what about you? Do you want to go away too?" Simon Peter answered, "Lord, to whom shall we go? You have the message of eternal life, and we believe we have come to know you, that you are the only one of God, the Holy One of God." Sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. See you again next week. No? Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Salamat. Ang gabi isa tanan. God bless.